Another day with Mami A. Kagabi nga pag uwi ko'y ganito na ang eksena ng bahay namin. Na-surprise nga ako't napakaganda niyang tingnan, napaka-aesthetic. Kaya naman dali-dali na ako nagbihis para magligpit. Naiba nga pala kasi ang schedule ng trabaho ni Daddy J. Bali 2 PM na siya hanggang 10 PM. Medyo nahihirapan na siyang mag-alaga kasi bakasyon ngayon kaya lahat ng bata nasa amin. Kaya naman ipinakisuyo muna namin sila sa tatay ko kahit hanggang pag-uwi ko lang. Para makapag-focus din si Daddy J sa mga gagawin niya sa trabaho niya. Natawagan ko na yung tatay ko dyan at sinabi kong nasa bahay na ako. Hindi naman nagtagal ay naihati din sila. Nag-e-explain nga dyan si Daddy J na bangus lang ang niluto niya pero sabi ko wag na siyang magsalita at magpakita dahil iiyak yung mga bata. Pagkahatid nga ng tatay ko sa mga bata ay umalis din siya agad. Medyo hirap na din magbantay si tatay ng mga bata kasi syempre nagkakaedad na. Kaya nga sabi ni Daddy J mukhang hahanap kami ng kasambahay kahit stay out lang. Nahihiya na rin kasi akong magbilin sa tatay ko, syempre gusto na rin magpahinga. Kahit kasi senior na ay nagtatrabaho pa rin siya sa bukid. Ayaw din naman niyang maghinto, siguro kasi hahanapin din ang katawan niya. Binobola-bola ko nga dyan yung mga anak ko kasi ang gusto nila ay umakit sa daddy nila. Kaya lang hindi naman pwede dahil may ginagawa pa siya. Hindi rin naman natiis ni Daddy J ang mga bata, bumaba din at nagpaalam na magbe-break muna siya. Hindi pa rin kasi siya nagdi-dinner ng mga time na yan at ang sabi niya ay may bibilin daw siya sa labas. Nagkikrave daw siya sa isaw kaya naman yun daw ang uulamin niya. Ang sabi nga niya isasama daw niya yung 2 bata na makakilos ako ng maayos dyan sa bahay. Natambakan na nga din kasi ako ng tiklupin pero konti lang yan dahil puti lang naman yung nilaban ni Daddy J nung isang araw. Yung ibang damit namin ay pinalondry na lang niya kasi may mga kasamang bedsheet. Yung mga natirang dekolor ay sinabay na niya nung naglaba siya ng mga puti. Huwag kaya tayo! Huwag ka magaliti, Mami. Si Mami nasa office maghapon eh. Nagagalit ka pa sa akin. Hindi tayo, friends. Hindi tayo friends? Friends. Friends! Bakit di mo friends si Mami? Nagagalit na nga dyan si Bunso kasi tinotopak na siya dahil ang tagal bumaba ng daddy niya. May nakalimutan pa daw kasi siyang gawin kaya naman hinabol muna niya bago siya umalis. Mamaya ka din, aalis na kayo, diba? Naisipan na tuloy ni Bunso na manghingi ng dede dahil naiinip na sa daddy niya. Ayoko naman munang bigyan kasi ang sabi ng tatay ko'y kumain na daw yan sa kanila. Sama. Oh, sama ka. Wait mo lang. Habang hinihintay nila si Daddy J ay tinuloy-tuloy ko na itong pagtitiklo. Medyo madami din kasi itong ligpitin ko at hindi ko na ito magagawa bukas ng umaga. Kaya naman gusto ko bago matulog ay maiayos na to kahit ito man lang sala. Magkalat man sila bukas at least na ligpit ko ngayong gabi. Pasensya na nga kayo sa boses ko at medyo malat pa. Bakit nga ba kasi ganun ang sipon ngayon parang ketagal mawala? Hindi ka nakikinig sa akin. Ba't tayo? I can hear you. Ano sunod? Oh. Si. Ate, huli na pa na. Wala si. Si? Ano? Ate, Ano? huli na pa na. Wala si. Wala pa na. Wala si. Alright, si Ay, Captain! Kung minsan hindi ko talaga maintindihan si Dico, may pagkabulol pa rin kasi siya. Mas matatas pang magsalita si Bunso kaysa sa kanya. Kung minsan kasi Tagalog ang sinasabi niya, minsan naman ay English. Kaya naman pag nagsalita siya ng Tagalog, minsan buhol-buhol talaga yung letra. Ang sabi nga ni Daddy J, siguro daw sa kanya nagmana kasi nung bata siya ay ganyan din siya. Si Kuya at si Bunso naman ay mukhang sa akin nagmana dahil bata pa lang ay sindaldal ko na sila. Nung umalis na sila Daddy J at ang mga bata para bumili ng isaw ay sinamantala ko naman ang pagliligpit. Pag nandyan kasi yung mga anak ko ay mahahati na naman ang atensyon ko. Kung di hihingi ng dede ay may magpapakuha ng ganito o ganyan. Na para bang utusan kanila at hindi nanay. O kaya naman na mag-aaway hanggang sa mag-iyakan. Kaya naman samantalahin natin hanggat wala at nang marami tayong magawa. Ayan at di pa ako nakakayari dumating na sila. Syempre dahil nakita yung daddy niya, ayaw na namang humiwalay ni Bunso sa kanya. Alexis! Ay! Medyo nagsusungit na nga dyan si Daddy J kasi nga ay may gagawin pa siya. Ano gusto mo? Ano nga gusto mo? Sabi mo. May ginagawa nga si Daddy doon. Kala ko ba iihi ka? Hindi ka iihi? Sa baba. One ano sa amin, magpe-play kami. Tayo dito, play tayo ha. Nung mabola ko nga ay pumayag ding bumaba. Ang sabi ko nga ay maglaro muna sila dito sa baba. Pinaglaro ko muna sila ng video games. Habang nalilibang nga ay sinamantala ko na din ang paglilinis. Vinacuum ko na rin itong aming sala at medyo magalas na. Malakas din talaga sa alikabok ngayon kasi nga ay summer. Kaya din siguro hindi ako iwan-iwan ng sipon dahil nga sa alikabok.
Pagkatapos ko magligpit at mag-vacuum ay nakipaglaro naman ako sa kanila. Hindi ko na nga rin nagawang kumain dahil nga sa dami ng gagawin ko. Tubig-tubig na lang nang pumayat-payat din ako. Ito nga palang nilalaro namin ay binili ni Daddy J online. Plug and play lang ito kaya naman ma-enjoy na agad ng mga bata. May kasama na rin yung controller kaya naman pwede maglaro ang hanggang 2 players. Marami na rin pasunod na laro yan pero yung mga classic games. Katulad nung classic na Mario game at Pac-Man. Pero yung nilalaro namin, yung favorite nila ay Tekken. Kung gusto niyo nga ng ganito, ay iiwan ko sa comment section kung saan ko siya nabili. Ito nga pala si Mami. Follow for more. Bye!